Mainit na balita mula sa showbiz at politika. Kontraktor na si Curly Discaya, idinadawit si Quezon City Congressman at aktor na si Arjo Atayde sa umano'y 60 milyong pesos utang. Ayon kay Curly, may kinalaman daw si Arjo at ang kanyang pamilya sa transaksyong ito. Pero mabilis ang naging tugon ng kampo ni Arjo. Mariin nilang itinanggi ang lahat ng paratang at sinabing walang katotohanan ang mga aligasyon. Sa gitna ng ingay, mas lalong naging interesado ang publiko sa buong kwento. Magsimula tayo sa takbo ng mga pangyayari. Noong Setyembre 8, 2025, humarap si Curly sa Senate Blue Ribbon Inquiry kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects. Dito niya ibinunyag na nagpadala siya ng mga mensahe sa ilang kongresista at opisyal ng DPWH, isang test para makita kung sino ang tutulong. Pagkatapos, pinangalanan niya sa publiko ang mga sinasabi niyang sangkot. At sa huli, naglabas ng opisyal na pahayag si Arjo para itanggi ang lahat. Mariin ang naging pahayag ni Arjo Atayde matapos siyang pangalanan sa umano'y 60 milyong pesos. Ayon sa kanya, I categorically deny the allegation. I have never used my position for personal gain. Dagdag pa ni Arjo, wala siyang kinalaman sa anumang transaksyon na binabanggit ni Curly Discaya. Sa halip, plano raw niyang magsampa ng legal na aksyon laban sa mga maling paratang upang malinawan ng publiko at mapanagot ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Isang malinaw na mensahe mula sa kampo ni Arjo, handa silang lumaban para sa kanilang reputasyon. Sa testimonyo ni Curly Discaya, sinabi niyang ang halagang 60 milyon ay ibinigay umano sa ama ni Arjo, si Art Atayde. Ngunit ayon sa kanya, hindi na ibalik ang pera. Para kay Curly, malinaw na may pananagutan dito. Ngunit mariin itong itinanggi ng pamilya Atayde. Sa puntong ito, mas lalong lumalalim ang tanong, saan nga ba napunta ang 60 milyon at sino ang tunay na may hawak ng katotohanan? Sa kabila ng mga alegasyong ng pagkakautang, ipinapakita sa media ang marangyang pamumuhay ng mag-asawang Discaya. Mula sa malalaking mansyon na may magagarang disenyo, mamahaling sasakyan na simbolo ng status, hanggang sa mga high-end na relo at designer accessories, lahat ito ay naging bahagi ng kanilang public image. Para sa ilan, mahirap iugnay ang imaheng ito sa sinasabing pinansyal na problema. Para naman sa iba, patunay lang ito na may kakayahan silang magpatuloy sa kabila ng kontrobersya. Sa anyang pagsasalaysay sa Senado, binanggit ni Curly Discaya ang ilang pangalan ng mga kongresista at opisyal ng DPWH na umano'y may kaugnayan o kaalaman sa isyu. Kabilang dito ang ilang mambabatas mula sa iba't ibang distrito at party list, pati na rin ilang mataas na opisyal ng DPWH. Karamihan sa kanila ay agad naglabas ng kani-kanilang pahayag ng pagtanggi. Mahalaga raw na maging patas sa pagtingin dito. Hindi lahat ng nabanggit ay napatunayang may sala at nananatiling alegasyon lamang ang mga paratang habang patuloy ang investigasyon. Sa Senate Blue Ribbon Inquiry, tinutukan ang umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Sa pagdinig, nagbigay ng testimonya si Curly Discaya at binanggit ang ilang pangalan ng mga mambabatas at opisyal ng DPWH. Layunin ng mga senador na makuha ang malinaw na sagot at masuri ang lahat ng ebidensya. Sa huli, nanawagan sila ng mas malalim na investigasyon upang matukoy kung may katiwalian nga bang naganap at kung sino ang dapat managot. Hati ang opinyon ng publiko sa isyung ito. May mga galit at lantaran ang pagkondena, nananawagan ng hustisya at pananagutan mula sa mga sangkot. May ilan namang naniniwala sa mga pahayag ni Curly at sumusuporta sa kanyang paninindigan. Ngunit marami rin ang nananatiling nagdududa at nananawagan ng mas malalim na investigasyon bago magbigay ng hatol. Sa social media, makikita ang lahat ng ito, mula sa seryosong diskusyon hanggang sa mga meme at biro na nagpapakita kung gaano kahati ang pananaw ng publiko. Parehong panig ay naninindigan sa kanilang posisyon. Sa mga susunod na buwan, posibleng humantong ito sa mas malalaking kaso sa korte, habang patuloy ang masusing investigasyon. May mga inaasahang bagong development na maaaring magbago sa takbo ng kwento. Mula sa mga formal na demanda hanggang sa mga panibagong testimonya.
Habang wala pang malinaw na resolusyon, nananatiling bukas ang lahat ng posibilidad, ay tiyak na tututukan ito ng publiko.